Okay. Pag nag-aayuno ho tayo, huwag natin kalitan itong mga importanteng bagay na ito. Isaiah 58. Umpisahan natin sa verse 1. Sinabi ni Yahweh, sumigaw ka ng malakas na malakas, itaas mo ang iyong tinig, gaya ng trumpeta. Ang kalakasan ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasangguni nila ako sa araw at tinatanong nila kung ano o kung paano sila mamubuhay. Si Isaiah kausap ng Panginoon dito that time para sa mga Israelita. Kung kumilos sila, sabi niya, ay parang matuwid at hindi sumusuway sa mga tuntuning ibinigay ko sa kanila o ibinigay ng kanilang Diyos. Humihingi sila sa akin na matuwid na pasya. Nais nila maging malapit sa Diyos. Verse 3. Tanong ng mga tao, bakit hindi mo pansin ang aming pag-aayuno? Sabi niya rito. Ang pag-aayuno namin, yung mga Israelite naman ito, mga ito, nasabi niya, mga Hudyo, bakit walang halaga sa iyo kung kami ngayon magpapakumbaba? Sabi ko kasi ang pag-aayuno isang wagas ng humility. Humbling ourselves before God. Kaya sabi niya rito, parang nagre-reklamo itong mga Hudyo. Bakit parang walang nangyayari doon sa kanilang ginagawa ng pag-aayuno? Okay, pagpapakumbaba. Sa verse, the same verse, sabi niya rito, at ito ang sagot ni Yahweh. Ito number 1. Tandaan natin ito mga kapatid. Pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin ninyo sa pag-aayuno. Okay, ito pala. Matindi ito mga kapatid. Pag nag-aayuno ko tayo, o pinabalak natin mag-ayuno, huwag natin isipin kagad yung personal na benefit. Although meron yan, katulad yung mga sinyer ko kanina, may mga beneficial, both spiritual and physical. Pero sa pag-aayuno, huwag mong isipin yung para sa iyo. Okay? Kundi isipin mo, unang-una yung para sa Diyos. Na mabigyan mo ng kapurihan, karangalan ng Diyos. Amen? At isipin mo yung kapwa. Hindi yung sarili mo. Dahil alam mo, the more na iniisip mo ang Diyos, at the more na iniisip mo ang kapwa mo, yung kapakanan ng kapwa, the more naman na iniisip ka na ng Diyos. Kaya, kahit yung mga ginagawa natin pagsamba, kaya kung minsan natin hindi tayo napupuspos. Maraming mga Kristyang hindi nilala. Pag punta nila sa worship, sa prayer, kaagad-agad yung personal na benefit ang iniisip. Alam nyo, nireview ako nito dito. Revelation sa akin ito, personal na revelation. Okay, matagal ko nang alam niya mo kaya. Pero that time na kinausap ako isang madaling araw, na mag-umpisa na ako manalangin at mag-worship sa Panginoon, kinausap ko ng Panginoon. At nabago yung aking preaching sa church. Iyon, in-expound ng Panginoon yun sa church. Yung isang topic tayo mga kapatid, napaka-broad yung pagka-expound mo. Dahil direct na revelation ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, ako umupong ganyan. Sabi niya, kapakanan mo na agad ang iniisip mo. Kasi iniisip mo, kung paano ako mapuspos. Ito mahalagang kapuspusan. Mga kapatid, paano kaya ako mapuspos? Kaya maramdaman ko, maramdaman ko yung presence. Yung benefit na para sa akin, agad iniisip mo. Hindi pala gano'n. Every time na gumagawa tayo sa ministry, even sa personal na worship, amen? Fasting man yan, o ano man, magkagad yung benefit mo. Alam nyo, self-business pala yun. Na-review ako ng Panginoon. Masarap mapuspos, kailangan natin ang kapusposan. Mga kapatid. Pero ang unang-unang pala na isipin natin ay isipin mo kung paano mo mabigyan ng kapurihan si Lord. Yung kapakanan dapat ni Lord. Amen. Hindi yung kapakanan mo kagad. Ganyan din sa pag-ayuno. Amen? Pag nag-ayuno ka, ang inisip mo kagad, kailangan ganito yung sinabi ni Pastor. No? Parang isipin mo kagad, Lord. Hayaan mo na sa pag-ayuno na ito, Panginoon. Mabigyan kita ng karangalan.
Gagawin ko ito bilang pagpapakumbaba sa inyo. Yung benefit na atin ko sa iyo. Kahit hindi mo hihilingin, automatic yan. Mga kapatid, nakita ng Diyos. Amen. Kahit sa worship. Bakit minsan hindi nagkakapuspusan? Kasi yung mga tao, mga kapatid, maturuan. Pagpunta sa church, ganito pagpunta natin dito, mga kapatid, huwag yung iniisip natin, kailangan pupunta ako sa church para mapuspos ako. Kailangan pupunta ako sa church para ma-bless ako. Puro ganun di ba? Kailangan isipin natin kung paano tayo maging blessing. Kung paano ka maging pagpapala. Amen? Unang-una sa Lord. Dapat gano'n. At ano yan? Mag-flow yan, mga kapatid. Okay? Yung blessing na kahit hindi mo iniisip, kapag ganun yung motive, mga kapatid, makikita mo, mabibless ka. Kasi unang-unang mabibless yan si Lord. Okay, magkakalak si Lord. Yung kagalakan ng Diyos ngayon, okay, parang buwan sa kumukuha ng liwanag yung buwan. Sa araw. Magre-reflect ko yan, mga kapatid. Yung joy of the Lord, mga kapatid, yung kapuspusan ng banal na Espiritu, mag-flow. Alam niyo ba, anointing, mababago yan. Okay? Mababago yan, mga kapatid, ang anointing. At mararamdaman mo ang anointing ko. Merong anointing talaga. Mga kapatid. Ang presence ng Panginoon, kapuspusan ng Diyos, matinding pagpapala ko yan sa atin. Amen. Kapag yung motive natin, unang-unang, si Lord, ang nabibigyan ng kapurihan. O kaya yung iba, ang iniisip natin, ang kapakanan ng iba. At ang Diyos iisipin niya naman yung kapakanan mo. Alam niyo sa pinansya, hindi rin problema. Natutunan namin mag-asawa. Kaya natin talagang grabe yung struggle natin sa finances. Especially nasa mission kami. Pero nung natutunan namin ito, mga kapatid, okay, minsan yung wala, minsan kakaroon. Kami pala ang Diyos, ganyong katindi. Miracle ba yun? Yung walang-wala ka, tapos biglang nagkaroon ka. May hindi mo alam kung paano. Ganun ang, may miracle ng Diyos yan. At tayo mga Kristiyano, nabubuhay tayo sa miracle. At pananampalataya. Amen? Kapag nakita ng Diyos yung puso natin, na kahit minsan, walang-wala ka. Pero patuloy pa rin na iniisip mo yung kapakanan. Amen? Nag-establishment ng kingdom. At yung mga tao na dapat na win natin sa Panginoon. Nakikita ng Diyos yung puso mo. Hindi ka pababayaan. Magugulot kayo sa araw. Amen? Gulatin ka talaga. Amen, amen. At minsan nakakagulat ka. Kapag bumaksa ang pagpapala ng Panginoon. Pero masasanay ka rin. Yes. Kami, sanay na kami. Nagugulat na lang kami. Minsan ba yung magsasabi, Pastor, pakicheck na lang yung, sabi niya, yung ATM mo. Nagugulat kami ni Mrs. katulad kanina umaga. Pero, actually, hindi na kami nagugulat. No, nagugulat kami. Pero masasanay ka rin. Naganun ka. Sabi ko kay Mrs. Tungko na umiyak yan. Sabi ko, kung hindi mo na kaya, sabi ko, umuwi ka muna sa nanay mo, sabi ko. Nasa mission kami. Pero mo, 2 araw, wala kami makain. Ang time nakikita na lang namin yung langka. Ayun nga, tinitest kami ng Lord that time. At hindi pa namin alam kung paano, mabuksan ng langit. Masyado. Lalo siya. Okay? Dahil hindi naman sanay yan sa full-time ministry. Year 2000 ako full-time siya. Kasi ako dati na akong sa full-time ministry. Pagkatapos ng kasal namin, punta kami sa mission. Sabi niya, ganito pala. Sabi niya, anong ganito pala? Ito pala walang makain. Sabi niya, hirap na pala yung kanya kalooban. Hindi niya na pinapahalata nung halatang na talaga hindi niya na may-open. Tinan mo, ano pa nangyayari sa'yo? Sabi niya, hindi ko na kaya, sabi niya. Maliit yung ang namin mo. Pag umiiyak pala yung bata, walang makain gutom. Para daw
Gusto ko kayo kasi lang pampisa kami yung puso na. O naman, di ba? Kayo mga nanay. Okay lang na magutom kayo, huwag lang yung anak nyo, kahit yung mga tata. Sabi ko, kung hindi mo na kaya, hayaan mo na ako rito, pagpatuloy kong gawain. Umuwi ka muna doon. Pero nahiya na siya umuwi dahil umalis sa trabaho yan eh. Tapos nag-full time kami sa ministry. Mabainan, kinimama na. Sabi ko, okay, kung kaya mo, sige, pagpatuloy natin. Tinuruan ko siya, sabi ko, ang isipin natin, yung kapakanan ng gawain. Huwag yung kapakanan natin. Nakikita mo isang araw. Ayun ka, tinagyan mo kapatid. Provide ng Diyos ng isang doon, negosyante. Siya yung nag-sustain ng aming hanggang sa umalis kami doon. Amen? At may ibang pumalit sa amin doon. Ang gawain ng Diyos doon, grabe na. Revival, ginagawa ng Diyos sa Ilocos na. Laki na, nung iniwan namin ng napakaliit na church doon. Mga kapatid. Kaya yun, every time na mag-aayon doon tayo, huwag yung kapakanan natin. Inisip natin. Kung ano yung benefit. Although na may benefit talaga ang pag-aayon doon. Hindi mo maikukumpliho yan. Mga kapatid. Pangalawa, sabi niya rito, patuloy ninyong inahapi ang mga manggagawa. Okay, may mga post siguro ng mga panahon na yun. Okay, mga mayayaman. Inaapi nila yung mga kanilang mga trabahador, ay mga nila, mga katuwang nila. Ang pag-aayuno ninyo, sabi niya, ay humahantong lamang sa karahasan. Pangatlo, pang-aapi at walang kawalan ng katarungan, sabi niya rito. At pangatlo, sabi niya rito, karahasan. Kayo nagkakagalit-galit at naglalaban-laban, ayaw ni Lord yun. Mga kapatid. Kapag intention natin mag-ayuno, kailangan lahat. Iyan natin yung ating puso. Prepare natin yung ating mga puso. Mga kapatid. At alisin natin kung ano yung mga laman ng puso natin. Nagkukuhos ng ganito. Ayaw ng Diyos yan. Hindi pakikinggan ng Diyos yung panalangin. At hindi niya i-honor yung ating pag-ayuno. Mga kapatid. Hindi tunay ang pag-ayuno iyan, sabi niya. Ginagawa ninyo ngayon. Kaya tiyak na hindi ko papakinggan ang inyong mga dalangin sa akin. Tingnan nyo? Sasayang lang tayo naglaway pala pag gano'n. Kapag meron kang kagalit, makipagkasundo ka muna bago ka mag-ayun. Sayang, magugutom ka lang. Makipagkasundo ka muna. Pastor, ayaw naman mag-ano sa akin, makipagbati. Walang problema doon. Importante, halimbawa, kapatid, sorry. Pag sinabihin mo sorry, sorry ka sa kanya, ayaw niyang tanggapin, wala ka ng problema doon. Amen. Diba? Siya na may problema. Importante ginawa mo yung part mo, mga kapatid. Ipagkasundo kung meron man, sakali man. Okay. So sabi niya, ganyan ang pag-aayun ng aking kaluluguran. Iyan ba ang araw, sabi niya na, talaga nagpapakumbaba ang mga tao? Hinihiling ko na ba nayuko kayong tulad ng damo, hinihipan ng hangin? Umahiga kayo, sabi niya, sa sako at abo. Pag-ayuno na ba yan? Sa Old Testament kasi nagkano sila ng abo at nagdala din sila ng sako. Para makita hiwatig na sila nag-ayuno. Isang araw, sabi niya, na nakalulugod kay Yahweh. Katanungan niya, ganitong pag-ayuno, sabi niya, ang gusto kong gagawin ninyo. Number 1, palayain ninyo ang mga di makatarungang ipinamilanggo. Kalagin ninyo ang mga tanikala ng inyong mga alipin. Katarungan, justice ang gusto ng Panginoon. Amen? Gusto niya yung katarungan. Ayaw niya yung panlalabang ang inano niya rito. Yung manlamang ka ng kapwa mo, ayaw ng Diyos yun. Makalusot ka man sa tao, pero sa Diyos hindi ka makakalusot. Amen? At ano pa? At baliin, sabi niya, ang mga pamatuhok ng mga alipin. Ang mga nagugutom, sabi niya, ay inyong pakainin. Okay? Yung magkaroon tayo ng kabag, lalo na sa mga taong walang materhan, walang nersoon, walang makain. Tama yung ginagawa. Okay. O sabi pa niya rito, ang mga walang maisuot ay inyong mga pihisan, sabi niya. Ang mga nangangailangan, mga kamag-anak ay huwag kayong magkakain. Okay? Kung magkakagayon,
Sisikat, sabi niya, ang liwanag sa inyo at matutulad kayo sa mukhang liwayway. Hindi magtatagal ay manunumbalik ang inyong kalusugan at makahayag sa inyo ang inyong unahan. Pag binasa mo, hindi ko na mabasahin ito mahaba. Wala na mga tayo oras magpili. Basahin niyo hanggang sa huling verse ng Isaiah 58. Napakaganda yan. Amen. Makikita niyo yan yung totoong klase ng pag-aayuno na gusto ng ating Panginoon. Amen? Ayaw niya ng injustice, ayaw niya yung karahasan, magkaaway-away, ayaw niya yung pagiging maramot, pagiging selfish. Ayaw ng Diyos yun, mga kapatid. Amen? Iyan ang eksakto kaya namukha ng gusto ng Diyos ng klase ng pag-aayuno. Sabi niya, sisikat. Sabi niya, kanan, parang mukhang liwayway. Sabi niya yung araw, mukhang liwayway. Makaliwanag. Magliliwanag ka. Matulad ng araw, sabi niya sa iba. Liwayway. Amen? Ito ba gusto niya pag-ayunan? Mga kapatid. Kaya pag nag-ayunan tayo, intention natin. Search of self or life. Search natin ito sa iyo sa Panginoon. Yung benefit ko sa darating mo yan. Yung beneficio. Yung anointing niya. Kikita mo mag-i-increase ka sa anointing. Na Panginoon. I mean, ang anointing pag nag-minister ka, kumukumpito sa puso ng mga tao. Amen. Pagbabago mga kapatid, wala sa galing yan. Amen. Wala sa galing. Yung magagaling ng mga preacher. Pero kapag wala yung anointing ng Diyos, walang mababago.